isang nakagigimbal na mga ebidensya ang sinubaybayan ng ating mga kababayan patungo sa pagbubunyag ng koneksyon ni Mayor Alice Guo sa Pogo at tila baga ipo-ipo ang bangis ng ating gobyerno upang mapagyo at malantad ang mga lihim na itinatago ni Mayor Alice Guo. At nayanig nga ang Bamban Tarlac dahil sa raid sa isang lihim na kuta at nagising ang karamihan sa katotohanan tungkol kay Alice Guo, pati na rin ang mga sumusuporta sa kanya ay tila baga nabuhusan na malamig na tubig dahil sa mga ebidensyang ilalantad natin ngayon ayon na rin sa mga news site katulad na lamang ng Rappler. At dito nakuha ng mga otoridad ang pahintulot na buksan ang 27 na volts sa Baufo compound na matatagpuan lamang sa likod ng munisipyo. Ang 27 volts na ito ay talaga namang nakakamangha ang mga makikita natin sa loob ng mga volts na ito na nagtuturo sa pagkakasangkot ni Mayor Alice Guo at talaga namang nakakagulat ang mga bagay na ito. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat ay i-reveal natin sa kauli-hulihang bahagi ng video na ito. Halika, atin itong pag-usapan ngayon, kaibigan. Noong Abril 8 at 11, nakuha ng mga otoridad ang pahintulot na buksan ang 27 volts sa Baufo compound na matatagpuan lamang sa likod ng munisipyo. Sa mga kahina-hinalang pangyayari, biglang naglaho ang mga lokal na operator ng grinders. Mahalagang kagamitan sa pagbubukas ng vault, pati na rin ang mga angle grinders ay nawawala rin. Kung ito'y hindi pa sapat na kaduda-duda, ay talaga namang hindi ito nagkataon lamang. Naputol din ang supply ng kuryente, pati na rin ng tubig. Sa matinding init, lalo pang naging mahirap ang trabaho ng pagbubukas ng vaults na napilitang gamitin ang acetylene ng mga otoridad upang mabuksan ang mga ito. At dito nga natagpuan sa loob ng vault ang mga dokumento ng insurance at registration ng mga sasakyan, posas, isang retractable metal baton, flash drives, seed phrases, smartphones, mga ID ng gobyerno ng Pilipinas na ibinigay sa mga dayuhan, iba't ibang mga dayuhang pasaporte. At dito nalantad ang napakalaking halaga ng cash at mga dolyar na tumototal sa 7.32 milyon pesos. Gayon din, makikita dito ang mga kahina-hinalang mga flash drives na ito daw ay mga digital wallet na mga Bitcoin, ang mga ginto ng internet na talaga naman kung meron kang isa nito ay ikaw na ay isang milyonaryo. Ano pa kaya? Kung napakarami mong Bitcoin ay kaduda-duda talaga na isa itong transaksyon ng mga pogo upang ipadala ang pera sa China. Ang mga dokumentong natagpuan sa administratibong opisina ng Pogo Compound ay nagtuturo lahat kay Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Si Guo ay matagal nang nasa sentro ng pagdinig sa Senado tungkol sa kanyang di umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanyang lalawigan. Iniimbestigahan din ang kanyang pagkamayaman at ang kanyang pagiging karapat-dapat na umahawak ng lokal na posisyon. Ayon sa isang dokumento ng Securities Exchange Commission ng Baufo Land and Development Incorporated, si Guo ay isang major shareholder kahit sinabi niyang ipinagbili niya ang kanyang mga shares bago tumakbo bilang mayor noong 2022. Gayon din, isang pahayag ng account noong Hunyo 2022 mula sa isang housekeeping agency, Aresum Trading and Manpower Services, ay naka-address ito kay Guo. At kahina-hinala, isang electric bill na umaabot sa 15.1 milyon ang nabil kay Guo na sumasaklaw mula Setyembre 2023 hanggang Pebrero 2024. Sa raid sa Baufo compound, natuklasan ng operatiba na isa sa 38 na sasakyan na nakaparada sa loob ay pagmamay-ari din niya, isang Ford Expedition EL 2019 model na may rehistradong nag-a-address sa Barangay Virgen de los Remedios sa Bamban Tarlac. Ngunit ang sasakyan sa pangalan ng mayor ay simula pa lamang ito sa mga natuklasan dahil ipinahayag ni Guo na siya raw ay isang simpleng tao lang sa kabila ng kanyang marangyang pamumuhay, hindi bababa
Sa 16 na sasakyan ang nakarehistro sa kanyang pangalan, 12 dito ay nasa mga tala ng Land Transportation Office, kasama na ang Ford Expedition. Siya rin ay may iba't ibang ari-arian sa lalawigan. Ayon sa presentasyon ni Senator Risa Hontiveros noong Mayo 2022, 3 statements of assets, liabilities at net worth salents ni Guo ang iniharap sa pagdinig sa Senado noong Mayo 22 sa mga sumusunod na petsa. Hunyo 30, 2022, 178.1 milyon pesos. Hulyo 1, 2022, 36 milyon pesos. At Disyembre 2023, 177.5 milyon pesos. Sinabi niya sa komite ng Senado na may mga pagkakamali sa kanyang mga entry sa SALN nang walang karagtagang paliwanag. Ngunit ang SALN form na isinumpa at nilagdaan ng mga opisyal ng gobyerno tulad ni Guo ay nagsasaad ng I hereby certify that these are true and correct statements of my assets, liabilities, and net worth, business interests, and financial connections. Sa parehong pagdinig noong Mayo 2022, una rin itinanggi ni Guo na kilala niya si Nancy Gamo na kinatawan ng ni-raid na Pogo Company sa Zone U1. Hindi ko po siya kilala. I don't know her, Your Honor. Sabi pa ni Guo nang tanungin siya tungkol sa kanyang relasyon kay Gamo. Hindi kumbinsido. Sinabi ni Hontiveros na nagsisinungaling si Guo. Isiniwalat ng senador na si Gamo ay konektado sa ilang mga negosyo na nakapangalan kay Guo. Ito ay nagpapakita ng conflict of interest dahil bilang mayor, siya rin ang nag-aaproba ng mga permit para sa kanyang mga negosyo. Sinabi ni Hontiveros na maaring ito ay paglabag sa Graft and Corruption Practices Act. At dito natin nakikita ang malateleserye ng intriga ng kwento ni Alice Guo. Ang investigasyon ng Senado ay nagpapanatiling nakaabang ang mga Pilipino sa mga pangyayari sa kaso ni Guo. Ang pangalawang beses niyang humarap sa Senado noong Mayo 22 ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot dahil sa mga irregularidad at pagkakaiba sa kanyang mga testimonya. Ang kanyang pagkamamayan bilang isang Pilipino ay kini-question din dahil ang dokumento ay nagpapakita na ang kanyang tunay na ina ay si Lin Wenyi, isang Chinese national. Ipinahayag ni Guo na siya isang Pilipino dahil ang kanyang ina, si Amelia Leal, ay isang Pilipino ayon sa mga birth records ng mga kapatid na Guo. Gayunpaman, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, may posibilidad na si Amelia ay hindi tunay na umiiral na ina dahil wala siyang anumang birth, marriage o death certificate sa kanyang mga tala. Ang pagkamamayan ng tunay na ina ni Guo ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao dahil ang kanyang ipinagmamalaking pagkamamayan bilang isang Pilipino ay nakasalalay sa kanyang pahayag na ang kanyang ina ay isang Pilipino. Ayon sa Article 4 ng Konstitusyon ng Pilipinas, those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines ay tinuturing na mga mamamayan ng Pilipinas. Ang kaso ni Mayor Alice Guo ay nagpapakita kung gaano kalabo ang industriya ng Pogo. Noong Mayo 21, nag-file si Senator Sherwin Gatchalian ng isang bill na naglalayong ipagbawal ang Pogo. Inihain niya ang Senate Bill 2689 na naglalayong bawiin ang taxability ng Pogo na itinakda ng Republic Act No. 11590, ang only law that acknowledges and legitimizes Pogo operations in the Philippines. Pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11590 noong Setyembre 2021. Malapit kasi si Duterte sa China at madalas na binabanggit ang mga benepisyong pang-ekonomiya ng pagpapahintulot sa mga Pogo sa bansa. Sa antas ng komite ng Kamara, ipinasa ng mga mambabatas noong Pebrero 12 ang isang bill na nagpapawal sa Pogo sa bansa. Samantala, nahahati ang mga senador sa issue dahil sa posibleng epekto nito sa ekonomiya. Ang komite ng Senado sa kababaihan na pinamumunuhan ni Hontiveros ay nagtatakdang magsagawa ng executive session sa kaso ni Guo kung saan tatalakayin ang mga hack ng mga website ng gobyerno at espiya. Ito na kaya ang huling sesyon upang pabagsakin ang mayor ng Bamban o makikita ng mga manunood ang panibagong twist sa kanyang kwento? At dito makikita natin ang sobrang nakagigimbal na tanong, mga tanong na walang sagot
na talaga namang pasabog sa kwento ngayon ni Alice Guo. Na matapos ang raid, marami pang misteryo ang bumabalot sa pagkatao ni Alice Guo. Ang kanyang mga yaman, mga sasakyan at ari-arian ay tila walang katapusan. Patuloy na sumusubaybay ang buong bansa, naghihintay ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanilang isipan. Anong mga sikreto pa kaya ang mabubunyag? Ano ang magiging kinabukasan ng Bamban at ng buong Tarlac sa ilalim ng pamumuno ng bagong liderato? At sa huling pagkakataon, makakamit ba ng bayan ng hustisya o mas lalo pang malulubog sa misteryo at kasinungalingan? Abangan ang susunod na kabanata. Proverbs 28 verse 1. Ang masama ay tumatakas kahit walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Sa kwento ni Mayor Alice Guo at ang na-raid na pagbubunyag ng kanyang koneksyon sa Pogo, malinaw na makikita natin ang epekto ng kasamaan at katiwalian. Ang mga taong may maling ginagawa ay laging nangangamba, tumatakbo mula sa kanilang mga kasalanan kahit walang humahabol. Ang kasamaan ay nagdudulot ng takot at kawalan ng kapanatagan sa puso ng mga tao. Si Mayor Alice Guo na maraming sikreto at kasinungalingang itinatago ay natagpuan sa gitna ng isang malaking iskandalo. Ang kanyang mga ari-arian at yaman na tila walang katapusan ay nagpapakita ng kanyang marangyang pamumuhay na puno ng mga iligal na gawain. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay patuloy na hinahabol ng kanyang mga kasalanan at ang mga ebidensyang natagpuan laban sa kanya ay tila walang katapusan. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon nang may pagpapakumbaba at pagsisisi sa mga pangyayaring aming nasaksihan, aming ipinapanalangin ang aming bayan, ang aming mga lider at lahat ng mga apektado sa mga kaganapang ito. Ama naming Panginoong Diyos, sa gitna ng kaguluhan at kontrobersya, itinataas po namin sa inyo si Mayor Alice Guo at ang kanyang pamilya. Sa mga oras na ito ng pagsubok, hinihiling po namin na kayo ang magbigay ng kaliwanagan at katotohanan. Ipadama niyo sa kanila ang inyong walang hanggang pagmamahal. Kung mayroong mga pagkakamali at kasalanan, naway magkaroon sila ng tapang na harapin ito ng may pagsisisi at pag-asa sa inyong kapatawaran. Panginoon, hinihiling namin na kayo ang magbigay ng lakas at gabay sa kanilang pamilya. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok, naway maramdaman nila ang inyong presensya at kapayapaan. At bigyan sila ng kalakasan ng loob na manampalataya sa inyo at upang matugunan din ang krisis sa aming bansa na may taus-pusong pagsisisi dahil sa kanilang ginawa. Sa amin rin na nagmamasid sa mga pangyayari, hinihiling namin na kayo rin ang magbigay ng karunungan at pagkaunawa. Nawa hindi kami madaling maghuska, kundi maging instrumento kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Turuan ninyo kaming magdasal at manalangin para sa aming mga lider, na sila'y magabayan ng inyong liwanag at katotohanan. Ama naming Panginoong Diyos, sa inyong mga kamay namin ipinagkakatiwala ang lahat. Kayo ang aming Diyos na makatarungan at puno ng pagmamahal. Kami ay nagtitiwala sa inyong plano at layunin para sa bawat isa. Naway maghari ang inyong kalooban sa aming bayan at sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.